our beloved Boss Mike Cervera. Kaya nga ho si Trillanes, mga kababayan ko, abay binanatan uli si Bongo. Ang kapal ng mukha, hindi na nahiya, eka. Ayan mga kababayan, Firm owned by Bongos Kin. Once worked with Discayas for Davao projects. Kaya ho nakilala itong Diskaya. Kasi dahil sa panahon ni Digong. At syempre may kinalaman din si Bongo. Ayan sabi di na kinilabutan. Sabi rito mga kababayan, di na kinilabutan. Managot po ang dapat managot. Lalo na yung mga nagpayaman. Bastusan na po ito. Ginawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno. Sino ba sinasabihan nito mga kababayan ko? Ang sinasabihan ni Bongo yung sarili niya at pamilya niya eh. Ang banat naman ni Trillanes. Alam niyo etong si Trillanes nagkakatotoo yung mga sinasabi eh. Sabi si Bongo nahanip magmalinis kanina sa Senate investigation ay may 800 milyong pisong mga kontrata ang pamilya with Diskaya na di kinilabutan ang mga ito. Kita nyo, Ang tindi mga kababayan. Ibang klase magsinungaling, tingnan nyo hindi naman makakalusot yaan sa mga malilinaw ang mga pangunawa. Pero syempre, sa mga DDS na tatanga-tanga, paniniwala nila, ang galing ni Bongo, yan ang senador, mananagot daw. Anong mananagot? Paano mananagot kung pamilya mo yung nasasadlak, yung inaakusahan? Paano mananagot, Aber? Di po ba? Paano mananagot kung yung pamilya mismo ni Bongo ang nasasangkot? Di po ba? Kaya nga sabi ni Senator Trillanes, hanip magmalinis itong si Bongo. Magnanakaw din pala sa kaban ng bayan yung pamilya nito. Ayan yung pong sila Diskaya ay may joint venture na mga proyekto sa Davao. Paano yun? Sabi ni Pachuchoy, nagre-reklamo na. Magli-5,000 na tayo wala pang 1,000 yung nagla-like baka naman Chanel Paris. Mag-like na kayo. Tapos ngayon, mga kababayan, eto masakit. Sila pa ngayon ang may gana na manawagan ng people power. Naku, nampating na yan talaga naman. Ay, Diyos ko. Mahiya naman kayo kakapal ng mga pagmumukha ng mga to. Eto, pakinggan nyo naman. Yung kanilang tagapagsalitang nai-issue rin sa samot-saring korupsyon. Nai-issue rin sa mga krimen. Sa mga, kung ano-anong mga illegal. Nako, pasok. Nako. Panahon na magharumintado, ilabas ang galit sa gobyernong korap, irresponsable, walang puso. Karapatan niyo po yan. Manindigan, gamitin ang mga kalsada dahil wika ng ating Korte Suprema. Sa mulat mula pa ang mga kalsada, linalaan yan para marinig ang damdamin ng taong bayan. Karapatan niyo yan. Nako, kita nyo, nagsusulsul na ito. So mga kababayan, mag-people power na kayo, mga DDS, mag-people power na kayo para lalo kayong maging mukhang tanga rito. Biruin ninyo nang galing sa tatay nyo yung mga, ngayon ay nasasangkot sa katiwalian. Yung idol nyo, ang pinanggalingan ng lahat halos ng mga taong nai-involve ngayon sa korupsyon. Tapos sasabihin nyo, people power kasi mahina si Pangulong Bongbong? Naku, Diyos ko po. Si Pangulong Bongbong, mga kababayan ko, nagtatawag nga, gumagawa ng kaparaanan para mga kababayan ko, ay, managot. Ang dapat managot. Naku, mga kababayan, tapos sasabihin,
si Pangulong Bongbong Marcos Eka ang mahina. Eto mga kababayan. Sinabi ng Pangulo na malapit nang mabuo ang Independent Commission na sisiyasat sa mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Kita nyo, hindi kaya kasama na ho dyan si General Torre. Ang Pangulo ho'y gumagawa ng mga hakbang, gumagawa ng kaparaanan para mapanagot yung mga dapat managot na hindi pinanagot ng kanilang mamumugot. Nagets nyo? Sino yun, Boss Mike? Yung kanilang mamumugot. Di yung si Digong. Di mo ba? Hindi na panagot ni Digong yung mga taong dapat managot. Tapos ngayon gusto nyo si Pangulong Bongbong ang sumalo ng mga kasalanan nun. Ay nako, mali naman yata mga kababayan. Pansinin nyo, nananawagan na ng people power. Eto. Sila pa raw po mga kababayan ang nagtitimpi. At tinitimpi daw nila yung pasensya nila. Ay kita nyo mga kababayan ko. Di ba? Eto. Sabi nga ni sino to? Su Jin's World. Just to be cleared, ICTG is not owned by Bongos. Bongo, it's belong to his father company. Yan. There and no evidence yet that Bongo received. Kaso, alam mo, Su Jin's, sabi niya kasi, lahat daw ng pamilya nagbigay kasi ng mensahe na hindi nakikinabang ang aking pamilya sa kahit na anong mga trabaho, proyekto sa gobyerno. Yan. Doon kasi, dapat hindi na lang siya nagsalita ng gano'n, Pero dito, eto na. Tama na po ang pasensya. Panahon na. Magharumintado. Kita nyo, maghurumintado na daw kayo. Ang paghurumintado mga kababayan, humawak kayo ng mga samurai, humawak kayo ng tabak, humawak kayo ng karet, humawak kayo ng gabyon, humawak kayo ng bareta. Yan, ganyan, maghurumintado kayo. Tapos na, pumunta ka daw kayo sa EDSA, sa sa Liwasang Bonifacio, sa People Power Monument. Yan, puntahan nyo. Puki na. Ito na. Ilabas ang galit sa gobyernong korap. Ginagamit kayo. Mga DDS na mga uto-uto, sundin nyo to. Sa huling pagkakataon. Ako'y nananawagan na. Kaawaan nyo na to. Itong nananawagan na itong nagsasabing korap ito nga yung may mga kaso. Di po ba mga kababayan? Tapos mananawagan ka ng ganyan. Teka muna. Para ba kayong talagang malaki na sira? Kapag pinakinggan nyo sa huling pagkakataon, ewan ko na lang Meron pa bang naniniwala rito? Di ba pinagtatabuyan na to ni Duterte? Kayong mga DDS, naniniwala pa ba rito sa baklang mataba na to? Ay, kung naniniwala kayo dyan, go ahead. Dalhin nyo yung mga karit, kumpay, kutsilyo, balisong, yan, samurai. Dalhin nyo't maghurumintado kayo doon sa harap ng ng Kampo Krame. Doon nyo dalhin yan sa EDSA. Wala stick tinidor ng humba. Tirador ba? Yan. Basta, dalhin nyo yung mga sandata nyo. Maghurumintado kayo. Ganon. Malastik. Irresponsable, walang puso. Nako, wala daw puso si Pangulo. Mga kababayan? Naniniwala po ba kayo doon? Wala daw puso. Si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Nako. Napakabait noon. Hindi nga nabawi, Hindi nga nagsasalita. Hindi sila pinapatulan. Yun po ba yung masama? Namimihasa lang kayo kasi hindi kayo nakakatikim ng hagupit ng isang katulad ng hagupit ni Digong na malademonyo Kaya tama ka, kaya mali ka, hinahagupit ka Di po ba? Wala kang pagkalagyan. Mas madalas yung mga tama pa yung nananagot Yung mga may kasalanan mga kababayan, nakakatakas
Ilan na hubang mga big-time drug lord ang mga pinatakas ni Digong nung panahon niya? Natatandaan nyo pa ba yan, mga kababayan? Ewan ko kung natatandaan nyo pa yung Lim. Di ba? Yan, mga kababayan, ganun sila. Balik natin yon. Gusto nyo? Karapatan nyo po yan. Manindigan, gamitin ang mga kalsada dahil wika ng ating Korte Suprema. Sa mula't mula pa, ang mga kalsada, dinalaan yan para marinig ang damdamin ng taong bayan. Karapatan nyo yan. Uy, Rocky, may nakikinig pa ba sa'yo? O kami na lang yung nandito para pansinin ka? Kami na lang yata yung nag-tsatsaga sa'yo. Napansinin ka, no? Di ba? Martilyo, dalin nila. Yan, lahat ng pwedeng mga sandata para sa paghurumintado, dalin nila. Yan ang utos ni Rocky. Tuloy. Pero mukhang wala naman nang naniniwala rito, Mukhang wala na hong naniniwala rito. Pero, baliwala ang karapatan kung hindi paninindigan ang karapatan. Baliwala daw. Wala nga. Baliwala rin yung pagdadakdak mo kasi hindi ka naman na sinusunod. Sa dakdak ka ng dakdak sa taong nagtatrabaho. Our beloved Boss Mike!